Isipin mo na sa gitna ka ng isang bustling city, busy sa daily routine mo, nang biglang yumanig ng malakas ang lupa sa ilalim mo. Panik agad dahil isang lindol ang nararanasan mo. Ngayong araw ay susuriin natin ang kabuuang natural phenomenon na ito, ang lindol. Pag-uusapan natin ang causes, consequences at science behind it. Welcome to our documentary, What Will Happen When You Experience an Earthquake. Brace yourself dahil i-unravel natin ang misteryo ng mga makapangyarihang geological events na ito. Ang lindol ay dulot ng dynamic movement ng Earth's tectonic plates. Ang malalaking piraso ng crust na ito na parang lumulutang sa semi-fluid mantle ay laging nag-interact. Kapag sobrang taas na ng stress sa mga plate boundaries, nagre-release ito bilang seismic waves, kaya yumayanig na malakas ang lupa. Ang intensity at impact ng lindol ay sinusukat gamit ang Richter scale, isang logarithmic scale na nag-quantify ng energy na nirelease. Pero, habang nararamdaman mo ang pagyanig, maraming factors ang involved tulad ng magnitude, depth at proximity sa populated areas. Ang mga gusali, tulay at infrastructure ang unang naapektuhan. Kapag mahina ang pagkakagawa ng structure, pwedeng mag-collapse at magdulot ng trahedya. Bukod dito, pwedeng mag-trigger ang lindol ng landslides, avalanches at tsunamis sa coastal areas. Tandaan na pwedeng mangyari ang lindol kahit saan sa mundo, pero mas madalas ito sa mga lugar na nasa fault lines. Dahil dito, scientists at seismologists ay walang tigil sa pag-aaral ng lindol para mas mapa-improve ang early warning system at makagawa ng strategies para mabawasan ang epekto nito. At kung sakali naman na maipit ka sa gitna ng lindol, gawin lang ang duck, cover, and hold. Humanap ng matibay na furniture na kaya kang protektahan sa mga nahuhulog na debris habang ikaw ay nasa gitna ng lindol. Kumapit lang hanggang matapos ang pagyanig. Magandang hapon po. Magandang hapon din. Pwede po ba namin kayong ma-interview at manghingi lang po kami ng permission na may papakita po yung mukha niyo sa video? Ilan? Sige po. Naghanda lang naman po kami ng onting katanungan about lang po sa lindol. Una po, nakaranas na po ba kayo ng lindol? Nakaranas na ako. Yung pangalawa, natandaan niyo po ba gaano ito kalakas? Mga 4. Nasaan po kayo habang lumilindol? Yung time na lumilindol din, nandun ako sa kalye kasi naglalakad ako papunta doon sa sakayan ng bus. Tapos naramdaman ko na umuuga. Nandun din ako sa ilalim ng LRT station. Kaya ginawa ko, pumunta ako sa lugar na walang building, wala yung sa LRT din. Pumunta ako doon sa lugar na safe talaga na walang babaksak. Kung sakali man lumakas pa yung lindol. Ano pong ginawa niyo nung oras na lumilindol? Hindi naman ako nagpanik, basta lumakad ako sa safe na lugar. Natakot o nataranta po ba kayo habang lumilindol? Hindi naman ako natakot. Ano pong reaksyon ng mga kasama niyo sa paligid habang pong lumilindol? Ganun din, nung naramdaman nilang lumilindol, huminto sila sa paglalakad. Tapos nung nakita nga rin nila, yung nakita ko na umaan yung sa LRT, yung may spark yung kuryente, tapos na namin na umuuga yung station ng LRT, pumunta na rin sila sa lugar na safe, magiging safe sila. Huli po, ilang beses na po ba kayo nakaranas ng lindol? Maraming beses na, simula nung maliit ako hanggang sa ngayon. Sige po, ayun lamang po, maraming salamat po. Maraming salamat din. Hindi natin kayang hulaan kung saan at saan tatama ang lindol. Pero kung tayo ay handa at may sapat na kaalaman, mas ligtas natin mapoprotektahan ang sarili at ang mahal natin sa buhay. At dito, nagtatapos ang ating journey sa mundo ng mga lindol. Naway makapagbigay liwanag ito tungkol sa science at impact ng makapangyarihang natural phenomena na ito.